Diyos ko naman ang layo pala talaga ng napili mong lugar ano? Dito po kasi ako lumaki bago ako nawala sa kabisera ng Mindoro. Anak pa rin ang turing ko sa kanya. Hindi siya ligtas dito. Puno ang lugar na to ng mga elementong nagkakatawang tao. Walang aalis sa pwesto nyo! Sa oras na makapasok sila, tapos din ang laban na to. Protektahan ng mga tao at patayin ng mga kalaban! Para sa inyo, ano ba ang tahanan? Paano kung maligaw ka sa isang hindi pamilyar na lugar? Hindi ba't gagawa ka ng paraan para mahanap ang daan pabalik sa iyong pinagmulan? Kahit may balakid, kahit may kumokontrol, sigurado akong hindi ka magpapapigil makauwi lang. Sa ganito po iikot ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kung paano namin nagawang mahanap ang daan pabalik. Pero hindi po ako ang naligaw, Miss Clar. Kung hindi ang mga nilalang na hindi dapat naririto sa mundo ng mga tao. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Aldrin. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Abay, tignan mo nga naman yung batang napulot ko sa palengke, ngayon big time na. Nagpatayo ba naman ng sarili niyang shelter at eskwelahan para sa mga batang hindi makapag-aral? Hindi ko nga alam kung mamamangha ako sa batang yun o manghihinayang Abay, maganda na ang buhay sa Japan. May maayos na tinapos. Imbis magtrabaho na lang umuwi pa dito para lang magsilbi sa mga nakatira doon. Ma, matagal na pong pangarap ni Maddie yung ganun. Doon siya lumaki kaya nakita niya yung paghihirap ng mga tao doon. Kahit nung nandito na siya sa atin madalas niya ikwento sa akin yung pangarap niya tungkol sa pinanggalingan niyang tribo. Sadyang mabait lang talaga yung batang yon. Kaya nga tignan mo nga naman puro blessing ang dumadating sa buhay. Lahat nga gastos niya sa pagpunta natin dun handa na ba kayo sa mahaba-habang biyahe? Abay darling, wala mo nang kalabit Aray ko, darling naman, mabigat yung bag na yan Baka pati ikaw gusto mong ilagay ko sa bag. Sa payat mo yan magkakasya ka talaga dyan. Hindi ko na maririnig yung boses mo, hindi pa kita makikita. Ma, huwag naman. Kuwawa naman si Papa, baka magkabali-bali yung buto niyan. Abay, tignan mo nga naman tong dalawang to. Nagkampihan pa talaga yung magkamuka. Di bale, magkikita na rin kami na kamukha ko. Kadiri ka naman, Papa. Nakakaya ka naman kay Maddie. Abay, bakit? Maputi naman ako natasingkit din naman ako Tignan nyo. Malakas na halakhakan ng umugong sa loob ng kwarto namin. Pilit kasing pinaliit ni Papa yung malalaki at bilugan niyang mga mata. Hindi na bago ang ganong senaryo sa bahay. Dahil kahit 3 lang kami sa pamilya, madalas na maingay ang bahay namin. Napupuno kasi yon ng tawanan dahil sa kakulitan at kapilyuhan ni Papa. Tulad ko, ramdam ko ang kasabikan nilang makita na din si Madeline. Lagpas 1 dekada na din kasi, simula nang kuhanin siya sa amin ng tunay niyang ama at dalhin sa Japan. Sobrang lapit namin nun sa isa't isa. Sa katauhan niya, nakatagpo ako ng kapatid at best friend doon. Lalo pa at lumaki akong tampulan ng tukso dahil sa lampa ako at patpatin. Abay, sigurado ako magugulat yung kaibigan mong yon, anak. Tignan mo naman yung katawan mo ngayon, Sa katawan mo nung naghiwalay kayo? Abay, berdeng-berde pa yung uhog mo na labas-pasok dyan sa ilong mo. Nung ihatid natin sila sa terminal ng papa niya. Tay, ano ba yan? Kadiri naman po kayo Bakit niyo pa pinapaalala yun? Nakakahiya Huwag na kaya tayong tumuloy. Baka maalala niya pa yun Loko-loko ka talaga, Albert.
Kung ano-anong pinapaalala mo dito sa anak mo. Mamaya pipingutin na kita dyan eh. Paano ba naman kasi? Sinabihan na kitang sumingat maghilamos. Napakadungis mo kaya noon. Kaya lang ayaw mo naman kasi natatakot ka maiwanan. Oh, di anong iniwan mo alaala sa kababata mo? Di sipunin at madungis si Aldrin. Ma, si Papa oh. Sabihan niyo naman. Nakakahiyan, daming tao, lakas-lakas pa ng boses. Tigilan mo na nga yung anak mo, Albert. Abay, hindi na yan bata para asarin mo ng ganyan. Hindi lang pala bata. Pero kung makapagsumbong ka, alam mong baby. Aba Aldrin ha, ipapaalala ko sa iyo na lalaki ka. Pangit yung konting kibot tatawag ka na lang sa mama mo. Baka kahit hindi naman mapagkamala ka mamas boy, sige ka. Imana lang po ako sa inyo pa. Kayo nga kapag may sakit parang baby na nakayakap din kay mama eh. Abay, loko ka talaga no. Abay, magkaiba naman tayo. Asawa ko ng mama mo, okay lang yon. Oh, di mas okay na babyhin ako ni mama kasi anak niya naman talaga ako, di ba? Dati niya akong baby. Kayo matanda na kayo. Ano ka, baby damulag? Ano baby damulag ka dyan? Gusto din naman ng mama mo na yakap-yakap ako ah. Sino namang may sabi sa'yo? Abay, parang nga akong nakayakap sa buto. Darling naman, hindi mo ba ako kakampihan kahit minsan? Grabe naman kayo, parang hindi ako parte ng pamilya to ah. Asos, nagdrama na naman ng baby damulag. O siya, sige na. Ikaw ang unang baby ko. Unang baby gwasan kapag hindi ka tumigil. Linti kayo? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao? Abay, nakakahiya. Sa bahay nyo na nga lang gawin yan. Kahit magsabunutan pa kayo ng anak mo doon, wala akong pakialam. Basta dito manahimik kayo. Tay, sabi ko sa'yo huwag kang maingay eh. Ako ba yon? Ikaw nga tong ayaw tumigil eh. Papa mo ko kaya makinig ka sa akin. Ikaw ang una manahimik dyan. Oo na ho, basta huwag ka na lang magsalita. Ikaw ang huwag Lintik talagang mga tong para mga bubuyog. Bababa na ako kapag may narinig pa akong nguy-nguy dyan, ha? Sige, isa pa. Hindi na kami kumibo pero nagpalitan naman kami ng senyas na huwag maingay. Ayaw talagang magpatalo ni Papa. Kaya ganun din ang ginawa ko. Hanggang sa matawan na lang kami parehas. Madalas magkakampi kami ni Nanay. Pero kasabwat ko naman si Papa sa mga kalokohan. Mahaba ang biyahe mula Baler hanggang Manila. Mula naman doon, sasakay kami papuntang Batangas para doon sumakay ng ferry papuntang Mindoro. Siguradong nakakapagod ang biyahe. Pero naiibsa naman lahat yon sa tuwing maiisip ko si Madeline. Miss na miss ko na kasi siya. At nung mga panahong yon na nagsisimula palang umusbong ang mga dikipad na cellphone, wala talagang ibang paraan para makita ko ang itsura niya. Kung hindi ang puntahan siya ng personal. Tita, tito! Grabe, sobrang namiss ko po kayo. Ikaw na nga ba yan, Madi? Abay, napakaganda mo namang bata. Ay, kanino pa ba magmamana yan kundi sa akin? Hindi ba Madi anak? Hindi ako nagkamali na lalaki ka na napakagandang bata. Nako, sobra-sobrang papuri naman po yan. Nasaan na po si Aldrin? Grabe naman, ako pa talaga hindi mo nakilala. Nakakasama ka naman ng loob. Aldrin? Ikaw na talaga yan? Wow, ang tangkad mo na. Ang macho mo pa. Ay, hindi na din siya gusgusin at sipunin ano? Ay, nakakahiya ka naman. Sipunin ho. Alam mo, kapag naaalala ko yung itsura mo sa terminal noon nung bago ako umalis, lagi talaga akong natatawa. Imbis na malungkot ako noon, tawa ako ng tawa eh. Ano ba yan? Sinasabi ko na nga ba eh. Uuwi na nga lang ulit ako. Oh, teka muna. Bakit naman? Yun nga yung nagsilbi kong happy memory sa tuwing nalulungkot ako at namimiss kita eh. Minsan, napagkakamala na akong baliw ni Papa kasi tumatawa akong mag-isa. Hindi ko alam kung matutuwa ako na napapasaya kita o mahihiya dahil itsura ko yung pinagtatawanan mo.
At least ibang-iba ka na ngayon. Kahit na, masama pa din yung loob ko. Ay naku Diyos ko, manang-mana nga sa papa. Pasensya ka na Madi ha. Parehas kasing sintu-sintu itong mag-ama ko eh. Ikaw ba namang isilang ng Pebrero? Naku, ayos lang po yun tita. Babawi naman talaga ako dito sa kaibigan kong to eh. Di, kahit wag na. May gusto lang ako marinig. Parang may hindi ka kasi naisama sa mga sinabi mo kanina. Matangkad at macho lang yung narinig ko. Talaga? Naku teka, isipin ko muna kung ano yung hindi ko naisama. Halos maghagik-gikan na sina mama at papa habang kulang na lang ay ilapit ko na ang mukha ko kay Madeline. Alam ko namang nagbibiro lang din siya. Ganon din naman ako. Isa pa, gusto ko lang pagaanin ang nararamdaman ko. Sobra kasi akong humanga sa kabuuan ni Madeline. Maganda talaga siya. Katamtaman ang katawan at makinis at maputi. Kahit mukha siyang Haponesa, yung kabuuan niya ay parang mahinhin na dalagang Pilipina. Nang nasa sasakyan niya na kami, panay pa din ang tawanan namin. Obvious na namiss namin ang isa't isa. Manghang-mangha din kami sa gara ng dala niyang minivan. Kakaiba kasi ang gulong nun, parang ipinasadya pa talaga. Kabibili niya lang daw noon isang araw bago kami dumating. Mahirap po kasi talaga kung magkukommute lang. Halos walang tricycle o kahit habal-habal ang gustong maghatid dun sa shelter ko. Sobrang layo na po kasi. Mabuti na nga lang po, accessible naman siya kahit ng 4 wheels. Kaya ba ganitong klase na sasakyan ang pinili mo? Para kaya sumagupa sa mga batot putik? Oo Aldrin, tama ka. May mabababang mga ilog din kasi tayong dapat tawirin eh. Huwag lang talagang uulan dahil tumataas at malakas ang ragasan ng tubig. Oo nga pala. Ilang buwan ka na rin pala nandito bago mo kami sinabihan na nakauwi ka na, di ba? Oo. Pasensya na kayo ha. Gusto ko kasi gawa na yung shelter bago ko kayo papuntahin. Alam nga namang wala kayong tutuloyan pag bisita nyo, di ba? Ay nako iha, wala kang dapat ihingi ng paumanhin sa amin. Ayos lang yun. Diyos ko naman ang layo pala talaga ng napili mong lugar ano? Dito po kasi ako lumaki bago ako nawala sa kabisera ng Mindoro. Mabuti na nga lang po, itong si Tito Albert yung unang nakakita sa akin. Ang hirap din po kasi ng buhay dun sa komunidad namin, kaya kahit gusto kong bumalik noon, pinili ko na lang magstay sa inyo. Wala Wala pa rin naman akong maitutulong sa kanila kung sakali. Kaya ngayon na lang po ako babawi. Oo nga po pala. Nanggagamot pa rin po ba kayo, Tito? Oo, iha. Yun pa din yung trabaho ko. Maniniwala ka ba pati itong si Tita Mirna mo at Aldrin marunong din manggamot? Wow, talaga po? Ang galing ah. Pamilya na pala kayo ng manggagamot ngayon. Nakakatuwa naman po. Tinuruan lang ako ni Papa, pero hindi ko pa naman nagagamit sa panggagamot talaga. Medyo duda pa kasi ako sa kakayanan ko Natatakot pa ako magkamali. Sigurado akong dito, mas ma-enhance mo pa yung kakayahan mo. Tahimik dito at pwede kang mag-meditate kahit anong oras mo gustuhin. Kaya nga kumpleto ka naman siguro sa pangangailangan mo doon, di ba? Oo naman, kahit once a month lang ako kumamalengke. Tsaka may mga tanim naman yung mga nasa baryo Maraming gulay doon. Ang mga aso, marunong din ba sila? Napansin ko kasi napapalibutan na kabundukan to lugar na to Sigurado mas marami makukuha pagkain sa kabundukan gaya ng karne. Napansin kong natahimik si Madeline sa tanong ko. Nakangiti lang siya pero mukhang alanganin ang mukha niya. Gaya ng inaasahan ko, ibang topic na ang sunod na binuksan niya. Sila mama at papa naman ang kausap niya noon, habang ako naman ay sinusuri lang ang bawat parteng dinadaanan namin. Madi, pwede bang ihinto mo muna? Para kasi akong nasusuka Oho, sige po. Bakit naman Albert?
May problema ba? Okay lang naman. At sa sandali Teka, ang bigat. Sakit na ulo ko. Talaga? Ibig bang sabihin yan may elemento dito? Hindi ko alam. Pero malapit lang ba tayo sa shelter mo, Iha? Oo, Tito. Pero okay lang po ba kayo? Oo, tara na. Papadilim na. Kaya ko to. Diyos ko po, parang ang dami ng mga asong yun Normal ba yan dito, Madi? Oo. May mga asong gubat kasi na madalas maligaw sa paanan ng bundok. Gabi-gabi may mga ganyang tunog dito. Napansin kong maputla si Papa at butil-butil din ang pawis sa noo niya. Alam ko ang ibig sabihin nun. Medyo kinabahan ako. Kilala ko si Papa at malakas siya sa mga elemental na bagay. Hindi siya basta nahihilo at nasusuka kung hindi yun ganun kalakas. Napasulyap ako kay Madi. Alam ko na nag-aalala din siya. Hinawakan ko ang kamay niyang abala sa silinyador. Nang tingnan niya ako, nakita ko ang hiya sa mga mata niya. Ngumiti ako at sumenyas na okay lang naman ang lahat. May mga gamot ako para sa vertigo at pagsusuka. Galing pa yun sa Japan. Sandali kukunin ko lang. Maupo po muna kayo dito Magpapalabas na lang muna ako ng maiinom nyo at saka mga biskwit. Madi, okay lang ako. Magiging okay din ako. Kailangan ko lang siguro ng uminom ng tubig. Hindi talaga uminom ng gamot si Papa. Siya na kasi mismo yung gumagamot sa sarili niya. Ay, oo nga pala. Pasensya na kayo Mukhang hindi okay si Tito Albert dito Okay lang naman tong lugar na to, Madi. May nararamdaman lang ako mabigat na enerhiya. Siguro hindi lang sa isang elemento. Elemento ho? Anong klase po? Wala ka bang nararamdamang kakaiba dito? Wala naman po. May kakaibang ingay lang sa gabi. Sa loob naman ng 6 na buwan, naging okay naman po ako. Mababait naman po yung mga taga rito. Maya, nandito na si ate. Madali ka, bilis. Ate Madeline, nakauwi ka na. Namiss ka namin. Sus, kayo naman. Saglit lang akong nawala May kasama po kayo? Sino po sila? Sila Tito Albert, si Tita Mirna, tsaka si Kuya Aldrin. Mga pamilya ko sila. Talaga po? Dito din po ba sila titira, ate? Hindi naman, pero magtatagal sila dito ng ilang linggo. Ayoko sa kanila, ate. Lalo na dun sa matandang lalaki. Ha? Mahaya, ano bang sinasabi mo? Mabait yan si Tito Albert. Siya yung kinukwento ko sa inyo na nakapulot sa akin at umampon. Kahit na. Sa'yo mabait siya pero hindi sa amin. Hindi kita maintindihan, Maya. Siyempre, magiging mabait siya sa inyo ni Pipit dahil mga kaibigan ko din kayo. Tsaka isa pa, mahilig mag-joke yan si Tito Albert. Hindi ba, Tito? Oo naman. Lalo na sa mga batang hindi sinungaling at hindi manggagamit. Ba, ano ko bang sinasabi niyo sa mga bata? Ha? Yun totoo. Ikaw naman, Masyado ka seryoso. Huwag ka mag-alala. Sigurado naman akong naintindihan ako ng mga batang yan Hindi ba, Pipit at Maya? Po? Oo naman po. Halika na muna sa labas, Maya. Maglaro na lang muna tayo kasi may bisita si Ate Madeline. Mabuti pa nga, Pipit. Halika na nga. Nakapagpaluto na po pala ako ng hapunan kay Ate Hazel. Baka gusto niyo na pong kumain. Magpapahinga na lang siguro muna kami ng Tito Albert mo, ha, Madi? Ayos lang ba na sa kwarto muna kami? Naku, oo naman po. Tara na po't ihahatid ko kayo sa magiging kwarto nyo. Habang paakyat kami sa ikalawang palapag, hindi ko maiwasang mamangha sa simpleng shelter na pinatayo ni Madeline.
Gawa lang yon sa matitibay na kahoy. Makapal na sawali ang dingding at ang bubong ay pinagsamang anahaw at buho. Lalo lang akong bumilib sa kanya dahil sa sobrang tiwala na binigay niya sa mga taga-baryo. O sadyang matapang lang din talaga siya. Kaya gano'n na lang siya kakomportable sa simpleng bahay na tinutuluyan niya doon. Na para sa akin, hindi naman talaga safe kung tutuusin, lalo na't babae siya. Nang maakyat namin ng mga silid sa itaas, napagtanto kong inspired din pala yon sa mga kwarto sa Japan. Dislide ang pintuan ng mga kwarto at sa loob ay minimal lang din ang mga gamit. Walang papag, tanging banig at mga unan lang ang nandon. Nang makapasok na sila papa sa kwarto namin, nagpa siya akong sumama muna sa kanya pababa. Gusto ko din talaga siyang masolo. Bukod pa doon, ang dami-dami kong gustong ikwento sa kanya. Yun nga lang, hindi ko inaasahan na may kukontra pa pala sa tuwa na dapat ay mararamdaman ko. Ang galing naman dito. Natural na natural. Siguradong feel na feel namin yung provincial life dito. Nga pala, kailan yung housewarming at pa-blessing? Bukas na din, kaya mamaya lang busy na kaming magluto para sa mga bisita bukas. May piging din para sa buong baryo eh. Wow, grabe yung dedikasyon mo. Talagang tinutupad mo yung mga pangarap mo noon ah. Bukod kasi sa inyo ni na tito at tita, itong baryo na to talagang hindi nawala sa isip ko. Kayo yung dahilan kung bakit gustong gusto kong bumalik dito sa Pilipinas. Kung hindi mo mamasamain, Madeline, may sapat ka naman bang budget para suportahan tong buong baryo na to? Syempre, magtatrabaho. Bukod pa dun, may suporta din naman ako mula kay Papa. Nung una, tutol na tutol siya sa plano ko. Nagalit pa nga eh. Dapat daw mag-focus muna ako sa pagpapayaman sa sarili ko. At bukod pa dun, ako lang din kasi ang aasahan niya sa negosyo namin. Kaya lang, wala talaga dun ang puso ko. Saka nandun pa naman siya eh. Siguro kapag no choice na ako, magte-take over na ako. Tapos saka ako na lang i-consider. Kaya ayun, wala siyang nagawa kundi suportahan na lang muna ako. Ay, ayoko na lang munang isipin yon. Pakiramdam ko kasi nagsisimula pa lang talaga yung buhay ko. Kung sasamahan ba kita dito, papayag ka? Talaga? Walang problema sa akin yan, Aldrin. Sila tito at tita lang yung inaalala ko. Gugustuhin ba nilang matenga ka sa lugar na to? Kaisa-isa ka nilang uniko iho. Wala naman sila magagawa kung ito talaga yung gusto ko eh. Oo nga pala, anong trabaho pala yung ginagawa mo? Di nagtuturo sa mga bata. Dual citizenship naman ako eh. Di ba Pilipina naman ang mama ko? Kaya teacher yung inaral ko sa Japan. Para in case nga na pumunta ako dito, pwede ko pa rin siyang pagkakitaan sa pamamagitan ng pagtuturo dito sa mga indigenous group. Alam mo ba, mas mataas ang sahod dito sa Pilipinas ng mga nakadestino sa ganitong lugar? May allowance kasi kami. Paano ba yan? Education din yung tinapos ko. Kaya lang hindi pa ako nakapag-LET examination kaya kasalukuyan ako nagtuturo sa mga daycare students. Okay na din naman yung sweldo doon, tsaka masaya. Kaya ilang taon na din ako doon. Talaga? Ikaw, daycare teacher? Ang cute naman nun. Cute? Yun talaga yung term na gamit mo? Oo. Ang alam ko kasi sa mga preschool teachers, mga babae. Bihira yung mga lalaki kaya nakakamangha din. Kaya pwede naman ako magpalipat dito kung sakali, di ba? Gagawin mo talaga yun? Oo naman. Kasi gusto kita Mads! Nandito na yung pinabili mong baboy sa... Oo, sila na ba yung mga bisita mo? Oh, Marlon, nandiyan na pala kayo. Oo, siya nga yun. Nasa taas na din sila, tita at tito. Nagpapahinga na sila. Siya naman yung childhood best friend ko, si Aldrin. Aldrin, siya naman si Marlon, boyfriend ko. Boyfriend? Oo, bago lang kami pare. Ilang buwan ko din niligawan to si Madeline. Masyadong pihikan eh.
Oo nga pala, welcome dito sa barangay namin ha. Sana ma-enjoy niyo yung bakasyon niyo ng pamilya niyo. Pilit ang ngiting itinugon ko nun sa kanila. Para kasi ako nanlambot lalo nang makita kong akbayan niya si Madeline. Alam kong wala akong karapatang maramdaman yon. Dapat nga masaya pa ako para sa kaibigan ko. Kaya lang, kabaliktaran talaga ang nangyayari sa akin. Ang dapat na pakikipagkilala ko lang kay Marlon. Nauwi sa pagkilatis ko sa buong pagkatao niya. Gwapo naman siya. Malaki din ang katawan at halos kasing laki ko nga lang. Ang kaibahan lang namin, moreno siya at maputi naman ako. Pilipinong-Pilipino ang datingan niya, habang ako ay pinaghalong Pilipino-Espanyol naman. Hindi na ako sumunod nang lumabas si Madeline para tingnan yung pinabili niya daw na 2 baboy. Kakatayin yon para sa gaganaping house blessing. Umakyat na lang ako sa kwarto namin at nagpahinga na. Anong ibig sabihin mo, Albert? Gusto mo bang umuwi na tayo? Hindi no. Paano ko naman maatim na iwanan ng anak natin dito, Aber? Kahit matagal na natin hindi nakasama si Madi, anak pa rin ang turing ko sa kanya. Hindi siya ligtas dito. Puno ang lugar na to ng mga elementong nagkakatawang tao. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Mabigat na paratang yan. Alam mo kung gaano kamahal ni Madi ang mga tao dito. Sa palagay mo ba maniniwala siya sa'yo? Handa akong patunayan ng duda ko. Yung 2 bata kanina. Hindi sila mga totoong bata. Kitang-kita ko sa mga mata nila. At alam kong alam nila na alam ko ang sikreto nila. Kung hindi sila mga engkanto, mga elemento sila gaya ng laman lupa. Bakit naman kaya sila nandito? At bakit sila nagpapanggap na tao? Hindi ko pa din alam. Sa kanila na siguro dapat manggaling ang kasagutan. Hindi ba't ang sabi mo, delikado sa kanila ang magpanggap na tao sa mahabang panahon? Oo nga sa palagay ko, may malalim silang dahilan. Sana hindi sila manggulo sa mga tao. Dahil kapag nagkataon yun mapipilitan ako labanan sila. Ano ka ba naman? Mukhang mabait naman yung mga bata Tsaka sa palagay ko, mga bata pa talaga yun sa mundo nila. Hindi naman sila pwedeng mag-anyong bata kung matanda na sila Bata nga marahil yung mga yan. Pero ang level na kaisipan ng mga yan, mas mataas pa kumpara sa isip ng mga batang tao. Alam mo din naman yun, di ba? Nararamdaman kong hindi naman sila manggugulo. Kumalma ka lang, ha? Tandaan mo, narito tayo para kay Madeline. Para makapagbakasyon at mag-relax. Hindi para magtrabaho pa rin. Oo na. Yan ba si Aldrin? Hindi mo pa magigisingin yan? Gabi na. Nagugutom na din ako. Para sabay-sabay na din tayong kumain. Nagpanggap akong tulog hanggang sa gisingin na ako ni Mama. Rinig na rinig ko ang naging usapan nila. Hindi ko yun inasahan. Normal na mga bata kasi ang tingin ko sa magkaibigang Pipit at Maya. Bagamat mataray nga lang yung batang babae. Para sa akin ay okay lang naman dahil ganun din dati si Madeline. Noon ko napagtanto kung bakit ganun na lang ang sinabi ni Papa kanina sa 2 bata. Dahil sa mga nalaman, kaya lihim na din akong naging mapagmatyag sa paligid. Pakiramdam ko tuloy, bigla na lang lumakas ang pandam ako. Hindi ko alam kung na-trigger ang kakayahan ko dahil sa mga nalaman. O sadyang nagiging ganon kapag sinubukan kong mag-focus sa isang bagay. Gaya na lang ng kahit nasa malayo ang isang tao. Tingnan ko lang kung paano bumuka ang labi nito. Nalalaman ko na kung ano ang sinasabi. O di naman kaya ay malinaw kong nakikita yung itim na bilog sa mata ng tao. Kung lumalaki ba yon o lumiliit, kahit ilang metro ang layo nito mula sa akin. Wow! Nilagang gulay inihaw na talaga.
Ano ba naman tong hinanda mo sa amin, Madi? Bubundatin mo ba ako? Akala nyo nakalimutan ko na yung mga paborito nyo, Tito, no? Magsasawa po kayo sa gulay dito. O nga pala, mukhang okay na po kayo ah. Kumusta naman po yung pakiramdam nyo? Nako, pahinga lang pala yung kailangan ko. Tumatanda na kasi ang Tito Albert mo, Madi. Pagpasensyahan mo na ha. Paano? Sabay-sabay na tayong kumain. Aldrin, okay ka lang ba? Pansin ko, kanina ka pang tahimik. Ha? Hindi, baka akala mo lang yun. Kagigising ko lang kasi. Mabuti pa, kumain na tayo. Nasaan nga pala si Marlon? Naku, nandun, nagkakatay ng baboy. Mamaya pa yun kakain, mauna na tayo. Sigurado ka okay lang sa kanya? Sino naman si Marlon? Boyfriend ko po, tita. Lokal po siya dito. May boyfriend ka na, Iha? Nako, dapat siguro makaliskisan ko muna yan, ano? Bago lang ba kayo? Opo, tito. 2 buwan pa lang po. Nadaan ako sa kulit eh. Ganun ba? Umiinom ba ng tubayan? Kailangan ko siguro siya makausap. Abay, hindi pwede basta-basta niya lang makuha tong anak kong babae. Ang sweet niyo naman po, tito. O sige po, sasabihin ko na makijamming sa inyo minsan. O sige. Oo nga pala. Pwede mo bang masama maglibot-libot tong kababata mo bukas kung saan pwede mag-meditate? Tinuturuan ko na kasi siyang makakonekta sa kalikasan eh. At sa palagay ko naman, perpekto tong lugar niyo para sa bagay na yon. Wala pong problema sa bagay na yan, tito. Kahit hindi nyo sabihin, gagawin ko talaga yan. Nang madako ang tingin ko kay Papa, kinindatan niya ako ng palihim. Napangisi naman ako. Para kasing alam ko nang ibig niyang sabihin. Hindi naman kasi totoong tinuturuan niya akong mag-meditate. Kung gayon hindi lang pala ako ang may gusto na ilayo si Madeline sa lalaking yon. Pati na rin si Papa. Pero kung ang dahilan ng pag-uusapan, makasarili siguro ang akin, samantalang hindi ko naman alam ang dahilan ni Papa. Gabi nang makipag-inuman nga si Papa kay Marlon at ibang lokal doon na tumutulong sa paghihiwa sa karne ng baboy. Ayoko sanang magduda kay Marlon at sa mga kasama niya dahil alam ko naman na nagkatay sila ng baboy. Yun nga lang, nakakadiri lang tingnan na may bahid sila ng dugo sa bandang bunganga nila. Siguro maghugas ka muna ng katawan mo, be. Puro dugo ka kasi pati sa mukha mo. Tsaka, bakit pati sa bunganga? Oo, naipahid ko kasi nang hindi sinasadya tong kamay ko kanina sa bibig ko eh. Sandali lang ho, Tito Albert ha. Maglilinis muna ako siguro. Sige lang, Iho. Nandito lang yung inumin. Wala din naman ako ibang kainuman kundi ikaw lang kaya hintayin kita. Oo nga pala, Madeline. Pampaandok lang naman ito ha. Pasensya ka na sa akin. Hindi ba ako makakabala sa kanila? Naku tito, hindi naman po. Kasi kumikilos pa din naman sila kahit umiinom. Tsaka gabi-gabi din po talaga sila kung uminom pampaantok. Palibasa, sila mismo ang gumagawa ng tuba. Ganon? Teka sandali. May kukuhain lang ako sa loob. Dahil medyo malayo naman ako mula kina Papa, nang makita kong umikot si Marlon sa likod bahay, ay palihim din akong sumunod. Ewan ko ba? Pakiramdam ko kasi may kakaiba sa kanya na hindi ko lang matukoy-tukoy. Gamit ang tabo ay nakita kong may dinakot siya sa isang balde na may takip. At ininom yon bago tuluyang naghilamos. Nang wala na siya doon, pinuntahan ko naman yung baldeng may takip at inilawan ang loob nun gamit ang maliit na flashlight na dala ko. Pakiramdam ko talaga ng mga sandaling yon, babaliktad ang sikmura ko sa bumungad sa akin. Naitakip ko sa bunganga ang sariling kamay nang makita ang pulang-pulang likido sa loob ng balde. Malansa din yon at amoy kalawang.
Dugo yun marahil ng kinatay nilang baboy at hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang ininom ni Marlon kanina. Aldrin, okay ka lang? Anong ginagawa mo dito? Madeline, may dugo sa balde. Yun ba? Oo, pinaipon ko talaga yun. Gagamitin kasi yun bukas sa dinuguan. Ipapasok ko na nga dito sa loob eh. Pwede mo ba akong tulungan? Oo naman. Saan ba ito ilalagay? Dito lang sa ilalim ng kusina. May takip naman yan kaya siguradong hindi siya madudumihan. Maddie, huwag mong mamasamayin no. Pero gaano katagal mo na bang kilala si Marlon? Mga 6 na buwan siguro. Bakit mo naman natanong yan? Sinagot mo siya kahit hindi mo pa siya lubusang kilala? Ano ka ba naman, Aldrin? Paano ko siya makikilala ng lubos kung hindi ko sasagutin? Sa panliligaw naman kasi, puro maganda lang ang ipapakita niyan. Nung naging kayo ba, may pinakita na siyang hindi maganda sa'yo? Oo, hindi naman siya perpekto eh. Tsaka minimal na pagkakamali lang naman yun, na pag-uusapan naman. Bakit mo nga naitanong? Wala naman. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Ayoko lang na masaktan ka. Alam mo Aldrin, isa din sa dahilan ko kung bakit ko sinagot si Marlon. Kasi nga, para may proteksyon na din ako dito sa baryo. Mahirap kaya mag-isa sa ganitong lugar tapos babae pa ako. Kahit naman mababait yung mga lokal, iba pa din kapag alam mong may taong poprotekta sa'yo. Ibig mo sabihin, hindi mo talaga mahal si Marlon? Tapos ang gusto mo lang proteksyon? Loko-loko ka talaga. Saan mo naman yan nakuha? Siyempre, gusto ko din siya. Type ko din naman siya eh. Pero yung pagmamahal, siguro matututunan ko na lang yon along the way na nakikilala ko siya ng lubusan. Teka nga muna. Bakit ba puro tungkol sa amin? Ikaw ba, wala ka pang girlfriend? Hindi ko priority yan sa ngayon. Minsan na ako na broken hearted kaya ayoko nang maulit yun. Naku talaga. Sorry ha. Natanong ko patuloy. Ayos lang yun no? Oo nga pala, may maitutulong ba ako sa ginagawa mo dito? Wag na. Bisita ko pa rin kayo dito. Mabuti pa magpahinga ka na. O di kaya makipag-banding ka doon kina Tito at saka kay Marlon. Malay mo, magkasundo pala kayong dalawa. Tingin mo? Duda ako dun. Sige na, subukan mo lang. Baka makita mo din sa kanya yung nakita ko kaya ko siya nagustuhan. Tumango na lang ako noon kahit hindi ako sang-ayon. Pagkatapos ng nakita ko, gugustuhin ko talaga siyang makaharap, pero hindi para gustuhin. Hindi siya normal na tao. Gaya ng sabi ni Papa, mukhang pinamumugaran nga ng kung anong elemento at nilalang ang lugar na yon. At kasama na nga sa mga kakaibang nilalang na yon ang boyfriend ng best friend ko. Pag-upo ko sa lamesa ni na Papa ay napansin kong tig-iisa sila ng mga baso. Iba din ang alak na iniinom ni Papa. Yun pa yung baon niya mula sa amin sa baler. Regalo sa kanya ng isa sa mga nagamot niyang mayaman 1 buwan pa lang ang nakakalipas. Agad naman akong inabutan ni Papa ng sarili kong baso. Nang magkatitigan kami ni Marlon, malinaw kong nakita ang refleksyon ko sa mga mata niya. Nakabaligtad ako doon. Tay, hindi siya normal. Wala ho ba kayong gagawin? Hayaan nyo lang na maghasik silang lagim dito? Hindi ho ba kayo nag-alala para kay Madeline? Aldrin, anak, wala naman silang ginagawang masama eh. Paano mo naman nasabi naghasik ng lagim? Saka matinusang kausap. Tayo ang dumayol dito sa baryo nila. Kaya tayo yung dapat makisama. Paano naman ho si Maddie? Paano kung mapahamak siya sa kamay ni Marlon? Aswang siya pa. Kung mapapahamak si Maddie, dapat nung una pa lang nang nag-iisa sa dito. Pero hindi niya naman pinapakailaman yung kapatid mo eh. Si Madeline pa nga nagsabi na hindi siya pinapakailaman kahit minsan ni Marlon. Saka kanina bago ko hinarap yung batang yon,
buo ang desisyon kong makialam. Kaya lang, nakita ko naman wala siyang masamang intensyon. Kumbaga, parang nakikisilong lang sila dito. Ano ba naman kayo mag-ama? Ang ingay-ingay nyo gabing-gabi na. Matutulog na din kami, darling. Pasensya na kung naingayan ka. Ay nako, kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan, ayusin nyo yan bago kayo matulog. Ikaw naman, Aldrin, magtiwala ka lang sa papa mo. Alam niya ang ginagawa niya. Okay po, Nay. Sorry. Tay, magpahinga na po kayo. Magpapahangin lang ako saglit sa labas. Ikaw ang bahala. Pero mag-iingat ka ah. Baka kung anong makita mo dyan bigla ka nalang magsisigaw. Naiiling na lang akong lumabas noon. Ano pa nga bang gugulat sa akin alam ko na. Hindi na ako magtataka kung makakita ako ng ibang anyong nilalang sa labas. Hanggat hindi nila ako sinasaktan, hindi ko sila pakikialaman. Palabas na sana ako sa harap ng bahay para tumambay sandali. Uubusin ko pa kasi ang kape ko noon nang may maulinigan akong mga bulong. Ang kulit mo naman, Maya. Alam mo delikado, bakit susubukan mo pa? Magpapigil ka naman. Hindi nga kasi pwede. Kailangan may isang sumubok sa atin, Pipit. Ngayon pa na may taong nakakaalam ng sikreto natin. Hindi na tayo pwede dito dahil delikado na din. Alam ng matandang yon kung paano palalabasin ang tunay nating anyo. Paano na lang kung mangyari yon? Sa tingin mo, tatanggapin pa tayo ni Madeline? Naniniwala ako na mababait yung mga tao, Maya. May puso sila at maawain. Sa kapwa nila, oo. Tsaka sa mga aso o pusa. Pero sa tulad natin, ang tingin ng mga yan, halimaw tayo at malas. Kahit kailan, hindi nila tayo magagawang tratuhin ng tama sa oras na makita nila kung sino tayo. Huwag mo na silang husgahan, Maya. Saka mas matatanggap ko pa yung galit ng mga tao kumpara sa galit ng agaras. Kaya pakiusap naman, Mayo. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Walang mangyayaring masama sa akin, Pipit. Kailangan ko lang makahanap ng posibleng madadaanan pabalik sa lagusan. Hayaan mo lang ako. Alam ko yung ginagawa ko. Para sa atin din naman to eh. Hindi ako dito mapapakali nang wala ka. Pwede naman kasi natin sabihin yung totoo eh. Baka matulungan nila tayo. Tanga ka ba, Pipit? Tayo nga na may kapangyarihan na hindi natin magawang labanan ng halimaw na yun. Sila pa kaya na normal na mga tao lang? Mag-isip ka nga. Sabi kasi ni Papa, may kaya daw gawin yung mga tao lalo na kung nagtutulong-tulong sila. Iba daw kasi sila kumilos eh. Hindi sila basta-basta nagpapatalo. Tumigil ka na nga. Walang manghihingi ng tulong. Makakaya nating bumalik sa mundo natin nang hindi kinakailangan ng tulong ng mga tao. Makakaya natin to. Sa ngayon, dito ka muna. Pupunta ako sa kabilang dako kung nasan yung lagusan. Baka makahanap ako ng daan at sa likod na lang tayo dadaan. Pero Maya, paano kung madisgrasya ka dun? Oo, baka makain. Pwede ba, Pipit? Tatagan mo nga yung dibdib mo. Kalalaki mong tao ang duwag-duwag mo. O sige na nga, walang mangyayari kung dito lang tayo at hindi tayo gagawa ng paraan para makauwi. Hindi ako tumuloy sa paglabas. Pero naaawa ako sa kanila lalo na sa batang si Pipit. Nakikita ko kasi sa kanya ang sarili ko noong iwanan ako ni Madeline. Mahina ang loob ko at takot din talagang maiwan. Wala nga kasi akong ibang kaibigan maliban sa kanya. Pinagbasdan ko lang sila ng lihim. Si Maya ay nakita kong mabilis na tumakbo papuntang kabundukan. Habang si Pipit naman, nakatanaw lang at tahimik na umaalog ang balikat. Babalik na sana ako sa kwarto namin nang marinig ko ang mahinang iyak ni Pipit. Para siyang hirap makahinga at sumisigok pa. Marahas akong napabugan ng hangin at kusang umikot ang mga paa ko pabalik sa labas. At tuluyang hinarap ang bata. Nagulat pa siya nang makita ako
at dali-daling nagpahid ng luha. Hindi ako nagsalita, pero lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Kinabukasan naman. Oh, Pipit, nasa na si Maya? Hindi pa nga po umuwi eh. Ha? Bakit? Saan ba siya nagpunta? Hindi siya nagpaalam sa akin ah. Hindi rin po nagpapigil. Umakyat po ng bundok. Teka, bakit daw? May problema ba siya? Mabuti pa, kumain muna tayo. Pakainin mo muna yung bata, Madi. Oo, sige. Kumain na kayo ah. Hahanapin ko lang si Maya. Ate, wag po! Pete, hindi natin pwedeng pabayaan si Maya. Kailan pa ba siya umalis? Kanina po. Kanina lang po umaga. Yun naman pala eh. Hindi pa yun nakakalayo. Ay, hindi po pala. Kagabi pa po pala siya umalis. Magsabi ka ng totoo sa akin, Pipit. Ano bang problema ha? Kailangan ko siyang mahanap habang maaga pa. Mamaya, marami ng tao dito. Mads! Mads! Yung higaan, ihanda mo! Bilis! Maya? Sinasabi ko na nga ba eh. Ang kulit mo naman kasi, Maya. Bakit? Anong nangyari? Diyos ko, ano ba nangyari sa batang yan? Ito. Ito mo na lang muna siya ilapag. Kukuha lang ako ng medicine kit at saka panlinis sa kanya. Bit-bit ni Marlon sa kanyang braso ang walang malay na katawan ni Maya. Puno ng dugo ang suot nitong damit. Maga ang muka at panay pasa. May kalmot ng kung ano sa braso at dibdib. Bukod pa doon ay panay gasgas din ang tuhod niya. Maging ang mga talampakan ng bata ay tadtad ng sugat. Parang dinurog ang puso ko sa nakitang itsura niya. Pagbalik ni Madeline, halos manginig na ang buong katawan niya. Marahil ay dahil sa nerbiyos. Lumapit ako sa kanya. Kinuha ang bimpo at planggana ng tubig. Saka yun nilapag pansamantala sa malapit na lamiseta. Hinawakan ko rin ang mga kamay niya. At ikinulong yun pansamantala sa mga kamay ko para payapain. Ako nang maglilinis sa kanya, Madi. Kumalma ka muna ha. Dito ka lang. Ako na dito. Paano siya, Marlon? Bakit ganyan ang itsura niya? Natagpuan ko siya sa bundok. Pababa na din siya dito. Isakto, nung makita niya ako, saka siya nawala ng malay. Ano ba kasing ginawa niya sa bundok? Tsaka, ano ang may gawa nito sa kanya? Pipit, hindi ka ba magsasalita man lang? Hindi mo ba nakikita ang nangyari sa kaibigan mo? Pinigila ko siya na ilang beses, ate. Sorry, hindi ko siya nakontrol eh. Gusto niya na kasing umuwi. Be, huwag ka na magalit kay Pipit. Hindi naman niya kontrolado yung gusto ng gawin ng kaibigan niya. Baka nainip lang dito si Maya. O kaya naghanap ng kung ano sa gubat. Malamang mabangis na hayop ang may gawa nito sa kanya. Mabuti na lang at nakaligtas siya. Umuwi? Kasi siya uuwi, Pete. Narito ang bahay niyo. Oo nga naman, Pete. Ikaw talaga oh. Marahas na lang akong napabuntong hininga. Ayokong makialam. Pero hindi ko rin kayang tiisin na niloloko nila pare-pareha si Madeline. Kung ano man ang dahilan nila para ilihim ang lahat ng yon, sana lang ay worth it at maunawaan ni Maddie pagdating ng oras. Mahal na mahal niya ang mga lokal doon. Hindi niya deserve na pagsinungalingan at pagkaisahan. Nang malinis at magamot ang mga sugat ni Maya, sinadya kong kumprontahin ang palihim si Marlon. Nasa dirty kitchen siya noon at kasalukuyang nag-aasikaso ng mga ilulutong karne. Nakita kong iinom sana siya ng dugo, pero hindi niya yun tinuloy nang maramdaman ang presensya ko. Oh, nandiyan ka pala. Tutulong ka ba sa pagluluto? Inumin mo na yan. Huwag ka na mahiya. Nakita din kita kagabi. Ha? Anong nakita mo? Baligtad ang refleksyon ko sa mga mata mo. Alam ko sikreto mo at ng mga batang kasama mo. Sigurado akong hindi alam ni Maddie yung tungkol dyan.
Pero sa tingin mo ba, maitatago mo na matagal na sikreto na yan sa kanya? Ano ba sinasabi mo, pare? Hindi kami mga normal na taong mauto nyo, Marlon. May kakainan kami na wala yung iba. Wala naman akong balak pakailaman kayo. Ang ayoko lang, ginagawa niyong tanga si Maddie. Alam mo ba kung gaano niya kamahal tong lugar na to? Kung anong oportunidad yung pinakawalan niya na makasama lang kayo. Tapos ito yung isusukli niyo sa kanya? Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo, pare. Wala kang alam. Di pa alam nyo. Mukhang hindi naman kayo nanggugulo eh. At kahit kalaban kayo, alam namin yung limitasyon namin bilang mga albularyo. Pero kung patuloy nyo lolokohin at gagamitin yung kaibigan ko, baka tawarin ko na yung hangganan at mangilam ako sa inyo. Oo, alam ko nakikisilong lang kami. Wala kaming plano maghasik ng lagim dito. Kailangan lang talaga namin ng lugar na poprotekta sa amin. Hindi lang sa mga kalahi ko, kundi maging sa ibang elemento. Ibang elemento? Anong klaseng elemento? Lahat ng klase. Nagwangis tao dahil hindi makatawid sa lagusan. Wala na kaming ibang paraan. Matindi ang kalaban namin. Kung di kami magpapasakop sa inyong mga tao, magiging pagkain lang kami ng halimaw na yon. Halimaw? Anong halimaw? May mas halimaw pa pala kaysa sa inyong mga aswang? Marlon, Aldrin, okay lang ba kayo? Oo. Nagtatanong lang to kaibigan mo kung pwede siyang tumulong sa pagluluto. Diba pare? Oo, pero nagbago na yung isip ko. Aha, okay sige. Ayos lang naman. Kami na dyan. Gising na ba siya, Maya? Gusto ko sana siya makausap. Tulog pa nga eh. Hinihintay ko nga rin magising. Sigurado ka ba na okay lang kayo? Tanungin mo na lang si Marlon. Baka gusto niyang may ipaalam sa'yo. Aha? Ano bang sinasabi mo, Aldrin? Sige na, dun muna ako. Mag-iingat ka dito. Nang tingnan ko ulit si Marlon, halos magtangis na ang bagang niya. Lumaban naman ako ng titigan sa kanya bago tumalikod. Ngayong alam ko nang walang tao doon maliban sa pamilya namin at kay Maddie. Hindi ko alam kung makakatagal pa ako doon. Nadaanan ko si Maya na nahihimbing pa din, kaya nagpa siya kung hanapin na lang muna si Papa. Kailangan ko siyang makausap. Sa labas ko sila inabutan ni Mama. Tumutulong sa pagluluto ng kakanin kasama ang ibang kaidara nila doon. Bawat isa sa mga yon, pinasadahan ko ng tingin. Tinatansya kung anong klaseng mga nilalang kaya sila. Kung paano nila nagagawang harapin kami at ngitian. Samantalang alam ko na ramdam nilang mga manggagamot kami. Oh, bakit nakabusangot ka na naman? Nakakita ka na naman ng nilalanggam na magjowa, ano? Hindi ho. Kayo naman talaga oh. Bakit ganyan ang itsura mo? Nay, paano kung hindi pala totoong mga tao yung nandito sa baryong to? Anong gagawin natin? Di wala. Hindi naman nila tayo inaano eh. At kung totoo man yung sinasabi mo, mas okay pa palang makisama ang mga hindi tunay na tao, ano? Mas okay makisama? Paano yung nasabi yan? Kahit nagtatago kasi sila sa katawan ng isang tao, hindi sila mga plastic. Mahusay silang makisama. Paano kung hindi plastic mga nagbabalat kayo yung mga yan? Natural na yun sa kanila. Kung ipapakita ba nila ang tunay nilang katauhan sa atin matatanggap ba natin kung sakali? Baka mauna kang tumakbo at sumigaw ng sumigaw. Pero Nay, bakit kaya sila pupunta dito kung sakali? May sarili naman silang lugar, di ba? At least doon, hindi nila kailangan gumamit ng katawan ng mga tao. Kailangan nila ng ligtas na lugar, anak. Huwag mo na silang pag-initan. Ang importante, wala silang balak na pakialaman tayo o kahit saktan. Hindi ko maintindihan ng mga magulang ko. Ang totoo,
Napaisip na din ako noon na baka ginayuman na sila ng mga nilalang na yon. Pero nakita ko naman ang mga habak nilang nakasuot pa din sa kanila. Imposibleng tablan sila ng kahit anong mahika. Marahas na lang akong napabuga ng hangin. Dahil hindi ko akalain na ang dating kinakalaban ni Papa, magiging kaibigan niya pa sa lugar na yon. Paakyat na sana ako sa ikalawang palapag para mag-isip nang unahan ako ni Madeline. Umiiyak siya at nagmamadaling umakyat sa kwarto niya. Nakasunod si Marlon sa kanya, pero hindi na rin tumuloy sa pagsunod nang makita akong nandoon. Sa halip ay ako ang nilapitan niya at matiim na tinitigan sa mga mata. Huwag mo nang tanggain pare. May pangontra ako sa mga tulad mo. Pakiusap. Paliwanagan mo si Madeline. Siya na lang yung pag-asa namin. Pag-asa? Bakit? Plano niyo ba siyang gawing alay sa mga kalaban niyo para makalaya kayo at makatawid sa lagusan? Alam mo, Aldrin, okay ka sana eh. Matalino ka at matapang. Nga lang masyado kang paranoid at mapanghusga. Si Madeline ba yon? Oho, Nay. May problema ba? Si Marlon, bakit hindi niya sinundan si Maddie? Sige ho, para makapag-isip sila parehas. Baka umamin na siya kay Maddie. Mabuti naman kung ganon. Kahit papano makakapagsimula ng mag-isip-isip si Maddie kung tama ba tong pinili niyang gawin. Oh, ikaw, saan ka naman pupunta? Kung tinutulungan mo bang maghalukay ng ube ang papa mo sa labas Kaya na ho nila yun. Pupuntahan ko si Maddie. Akala ko ba kailangan niya kamong mag-isip? Bakit pupuntahan mo? Para may kasama ho siya. Siguradong ako yung kailangan niya makausap. Ikaw talaga? Hayaan mo na lang muna siya. Mas maiging makapag-isip siya ng siya lang. Halika dun sa labas at tumulong ka sa pagluluto. Naman, ayoko. Nakakangali maghalo ng ube. Ayos lang yan at lalaki ka naman. Hindi ka ba nahihiya? Ang laki-laki ng muscle mo paghahalukay lang ng ube kinatatamaran mo. Buti sana kung hindi ka kakain nun. Mabuti pa si Pipit Tingnan mo nga, baliwala ang paghahalo. Nay, hindi naman yan normal na tao Manilang talaga sa kanila yung paggawa niyan. Ipaubayan na natin sa kanila yan. Bakit pa tayo magpapakapagod dyan? Aray ko! Ay nako, tamad na nga makatwiran pa. Abay dapat nag-abogado ka. Sige, etong pala, tumulong ka doon. Pala? Abay oo, bakit? Hindi mo ba nakikita? Ang laki-laki ng kawa Malinis yan. At saka mukha lang palang pala yan kasi malaking sandok. Mga sandok lang ho yung hawak nila, Nay Tapos sa akin pala. Ano ka ba naman anak? Kutsara mo lang ang sandok. Ito ang bagay sa bunganga mo. Ma! Sige na, kumilos ka na. At ako na may magdadangdang ng mga dahon ng saging para mamaya gagamitin na lang. Sumapit ang tanghali hanggang maghapon na. Hindi ko nakitang lumabas ng kwarto niya si Madeline. Tinawag na din siya ni Pipit dahil nagising na si Maya pero hindi pa rin siya lumabas. Walang dumating para mag-blessing. Wala ding housewarming na naganap. Kami na nga lang nila mama at papa ang nag-asikaso sa pagpapakain sa buong komunidad nung tanghali na. Hindi naman sila karamihan kaya naging maayos naman ang pagsasalo-salo namin. Gabi nang magpasya akong akyatin na si Madeline para katukin sa kwarto niya. Natuwa naman ako dahil nagbukas siya ng pintuan nang marinig ang boses ko. Awang-awa ako sa kanya. Mugto ang mga mata niya at bakas sa aura niya ang lungkot. Naupo na lang siya sa sulok noon at dun yumukyok. Hindi mo pa rin ba sila bababain? Kanina ka pa nila hinahanap. Si Maya iyak na din na iyak. Akala niya dahil sa ginawa niya, sumama yung loob mo. Sa palagay mo, tama ba na magstay pa ako dito? Tama ba itong ginagawa ko? Tama ang ginawa mo. Matagal mo nang gustong gawin to, di ba? At alam kong bago mo pa nalaman yung totoo, masaya ka naman sa ginagawa mo.
Pagdating niyo pa lang ba dito, alam niyo na hindi sila mga normal? Hindi pa. Sina Pipit at Maya lang. Pero si Marlon, huli ko na nalaman. Kaninang umaga lang din pinagtapat ni Marlon sa akin na halos lahat sila dito, hindi tunay ng mga tao. Sinabi niya ba sa'yo kung sino yung kalaban na tinataguan nila? Hindi nga eh. Tayo lang daw ang makakatulong sa kanila. Hindi kasi sila pwedeng lumabas sa mundo ng mga tao. Lalong hindi nila kayang hawakan o gamitin yung mga bagay na makakapatay sa kalaban nila. Dahil tulad nun, mga aswang din sila. Iniisip mo ba silang tulungan? Hindi ko pa rin alam, Aldrin. Ayokong magpahamak ng kapwa ko tao para lang protektahan sila. At kung hindi kakayanin, wala akong magagawa kundi hayaan na lang sila. Nang gabing yon, nagkasundo kami sa mga dapat gawin. Lalo akong namangha sa kakaibang tapang na pinakita ni Maddie. Ganon siya kadedikado sa pagmamahal niya sa mga taga-baryo. Kahit pa sabihing hindi naman talaga sila ang tribong kinalakhan niya doon. Para saan ang pagpupulong? Ang alam ko, wala si Marlon. Umalis siya kanina pa. Oh, saan doon nagpunta? Umakyat daw ng bundok eh. May aasikasuhin. Eh yung mga kasama niya ho, nasaan? Nandun nga sa likod bahay. At simula nung umalis si Marlon, hindi na sila umalis doon. Nakatayo lang at naghihintay. Pupuntahan ko lang po sila. Pakisabi na lang kay Maddie, Nay. Pababa na yun. Baka hindi na makabalik ng buhay si Kuya Marlon. Masyadong malakas ang agaras para sa karaniwang aswang na tulad niya. Agaras? Doon nakaraan ko pa naririnig yan mula sa iyo ah. Yun ba yung kalaban na tinutukoy ni Marlon? Oo, siya nga yun, Kuya. Eh, teka nga muna. Okay ka na ba? Kaya mo na maupo? Okay nang pakiramdam ko, Kuya. Sapat na yung ilang oras para tuluyang maghilom yung mga gasgas at pasa. Pero yung sugat na ginawa ng agaras, hindi yun basta gagaling. Lalo na kung hindi ako makakabalik sa mundo namin. Si Marlon, anong gagawin niya? Bakit siya lumakad ng mag-isa? Inakala kasi niyang ayaw na sa amin ni Ate Madeline. Ang akala ko nga, sa akin lang siya nagalit. Hindi siya galit. Nabigla lang siguro sa mga nalaman niya. Lalong hindi dahil sa ginawa mo kaya wag mo isipin yon. Teka, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Ano ba? May sugat ka ba oh? Ramdam kong malakas na manggagamot ang papa mo, Kuya. Kaya nakikiusap po ako. Tulungan niyo po kaming makabalik sa mundo namin. Ikaw na nagsabi na hindi ka mo basta-basta yung agaras. Paano namin kayo matutulungan? Kung may kalakasan po siya, may kahinaan din. At may mga panlaban kayo dito sa mundo niyo laban sa mga nilalang na tulad niya. Tulungan niyo po kami, Kuya. Tulungan niyo po kami, pakiusap po. Oo, sige. Pero hindi ako mangangako. Titignan ko kung ano magagawa namin nila nanay at tatay. Tumayo ka na dyan. Maya? Anong ginagawa mo? Lumuluhod ka? Dahil kailangan na natin ng tulong, Pipit. Nararamdaman kong humihina na yung katawang to. Kailangan nating makabalik sa mundo natin. Sinabi ko naman sa'yo, maintindihan nila tayo, di ba? Sana noon pa natin itong ginawa. Nagpakain ako sa katigasan ng ulo ko. Sorry kung nadamay ka pa. Huwag mo nang isipin yun, Maya. Ang importante, may tutulong na sa atin ngayon. Paglabas ko sa likod bahay, nabakas ko din sa mukha ng mga kasama ni Marlon ang pag-aalala. Walang nagsalita ni isa sa kanila. Pero pakiramdam ko, nagkakaunawaan kami. Isa sa kanila ang sumama sa akin nang sabihin kong gusto silang makausap ni Madeline. Pinangunahan ni Papa ang pagpupulong na yon. Patapos na kami nang humahangos na dumating ang mga kasama ni Marlon.
Bitbit siya ng mga ito. Gaya ni Maya nung bumalik. Puro sugat din ang lalaki. Pero mas malala ang lagay ni Marlon. Mas madami ang kalmot niya sa katawan at may kagat pa siya sa bandang leeg. Gayunpaman, may malay pa din siya. Patawarin mo ako, Mads. Shh! Huwag mo nang isipin yon, Marlon. Tutulungan na namin kayong makalaya. Basta sa susunod, huwag kang magdedesisyon ang hindi sinasabi sa amin, ha? Magpagaling ka. Magpagaling ka para matulungan mo kaming kalabaanin yung agaras na yon. Nalaman ko yung kahinaan niya. Yung baluti niya. Makapal yun at halos balot yun sa buong katawan niya. Yun yung dahilan kung bakit malakas siya at hindi basta-basta nasasaktan o napapatay. Kailangan lang na maalis yun sa katawan niya. Mabuti at nabanggit mo yan, Iho. Malaking tulong yan para sa pagpaplano natin kung paano siya lalabanan. Nakaharang pa din siya sa lagusan papunta sa mundo natin. Naharangan niya pati yung likurang bahagi. May mga sigbin din siyang bantay sa bawat sulok ng gubat. Kaya huwag kayo magtatangkang umakyat na mag-isa. Sapat na ang mga nalalaman namin. Magpahinga ka na, Iho. Madi, anak, asikasuhin mo muna tong boyfriend mo. May signal ba ang cellphone dito? May kailangan lang ako makausap. Pipit, samahan mo si Tito Albert sa taas ng talon. Mag-iingat kayo, ha? Opo, ate. Nag-volunteer akong sasama sa kanila. Pero ang totoo, mas gusto ko pang umakyat sa bundok at marinig ang kakausapin ni Papa. Kaysa makita kung paano alagaan at gamutin ni Maddie si Marlon. Aminin ko man o hindi, masakit yun sa dibdib. Sa daan paakyat, kwinentuhan kami ng kwinentuhan ni Pipit kung paano sila napadpad sa mundong ito. Gayon din kung paanong naisama dito ang agaras. Hanggang sa hindi sinasadya, nahuli rin namin siya sa sarili niyang bibig. Ang pinakaiingat-ingatan nilang lihim na pwedeng magpabago sa nasimula naming plano. Nagulat na lang kami dahil hindi na kami makabalik. Tapos yung ilang kasama namin, hinuhuli isa-isa ng dambuhalang halimaw na yun at kinakain. Nagtataka kami kung bakit hindi siya tinatablahan ng mga kapangyarihan namin. Yun pala, humina na din yung kakainan namin dahil wala na kami sa mundo namin. Nabanggit mo kanina na halos kasabayan niyo si Marlon na dumating dito. Ano ka mong narinig mo sa usapan nila? Nagaling sa mundo nila yung agaras. Tinangka nilang itapon dito pero hindi nila alam, bukod sa natrap na din sila, marami din lagusan na nabuksan nila. Maraming elemento na curious na tumawid at kasama na namin doon si Maya. Lahat ng lagusan mula sa ibang dimensyon nabuksan pero iisa lang ang kinahantungan namin lahat. Ang lugar na ito, ang bundok na yon. Ibig mo sabihin, si Marlon yung nagdala ng agaras dito? Tapos sinubukan niya itapon sa mundo namin pero nakasama siya sa naiwan? Ha? May sinabi mo ba akong ganon? Oo, Pipit. Malinaw pa sa tubig na nasa ibaba. Naku, iyari na naman ako nito. Ang daldal ko talaga. Bakit? Tinatakot ka ba ni Marlon na huwag ipakalat yung tungkol doon? Hindi naman ho. Baka kasi hindi nyo na kami tulungan kapag nalaman nyo eh. Oo, posible talaga yun. Akalain mo, sinubukan niyang gawing teritoryo na mabangis sa aswang ang mundo namin? Pero iba magbalik ang karma, hindi ba? Kung sino pa yung gusto niyang pahirapan noon, doon din siya humingi ng tulong ngayon. Paano kung tumanggi kami? Di dito na kayo maubos lahat. Kuya, kahit ako na lang po yung gawin yung pain sa agaras na yon, tatanggapin ko. Basta makabalik lang silang lahat ng ligtas. Nag-aalala lang po ako kay Maya. Iligtas niyo po siya. Ang daldal ko kasi, kasalanan ko to. Kailan pa naging masama yung pagsasabi ng totoo? Alam mo, Pipit, natutuwa ako sa'yo. Hindi ka kasi gaya nila na malihim. Salamat at pinaalam mo sa amin. Kahit papano, hindi kami magiging katawa-tawa sa mata ng grupo ni Marlon.
Maniwala po kayo sa akin. Pinagsisisihan po nila yung ginawa nila. Kasi nandito na sila, Pipit. Sa tingin mo, kung hindi sila na-trap dito na tulad nyo, magsisisi kaya sila na dinala nila dito yung halimaw na yon? Baka nga wala pa silang pakialam kahit ilang tao pa'y malagas sa mundong to eh. Hindi nyo na po ba kami tutulungan, kuya? Hindi kami sumisira sa usapan, Pipit. Pero kung meron man dapat maghimpain sa halimaw na yon, sila yon at hindi ikaw. Nang makumpirma ni Papa ang pagsama ng ilan sa mga kakilala at malalapit niyang kapwa albularyo, bumaba na din kami. Hindi niya kasi kakayanin kung kami-kami lang. Lalo na at hindi pa naman ganun kalakas ang kakayahan namin ni Mama. Habang pababa, kinausap ako ni Papa sa dapat kong gawin. Hindi ako makapaniwala sa mga bili niya. Halos manlaki ang tenga at ulo ko sa mga naririnig. Kung tutuusin kasi, mahaba-habang journey yon. Nakampante lang ako nang marinig ko kung sino ang makakasama ko. Ano, may reklamo pa din ba? Oo. Siyempre, ang taas ng sinasabi niyong bundok. Tapos gabi pa natin hanapin yung bulaklak na sinasabi niyo. Paano na lang kung, Di si Marlon na lang ang uutosan ko. Saglit lang naman at lalakas na din siya. Kahit may sugat sa katawan yon, kaya nung umakyat. sinabi ko hubang hindi ko kaya. Kayo naman talaga tayo. Huwag niyo nang i-stressin si Marlon. Nagpapagaling yung tao eh. Kami na lang ni Maddie. Kaya namin yon. Hindi, nagre-reklamo ka eh. Nagsasabi lang naman ho ako eh. Parang hindi kasi kayo nag-aalala para sa akin. Alam kong matapang ka at matalino. Naduduwag ka lang eh. Pero kapag kasama mo si Madeline, sigurado akong wala pang kalaban eh, sumusuntok at sipa ka na. Kahit kayo naman dumagtay ah. Hindi nga kayo muubra kay Mama eh. Ano ka ba namang bata ka? Iba namang usapan yan eh. Habang pabalik sa shelter, pansin kong tahimik at balisa si Pipit. Marahil nag-aalala siya sa mga nasabi niya kanina. Nilapitan ko siya at inakbayan. Siniguro ko din sa kanya na wala lang yon at huwag niya nang pakaisipin. Hindi ko rin naman masyadong dinibdib dahil wala na akong magagawa. Naroon na ang problema at ang kailangan na lang siguro ay solusyon para matapos na. Pag-uwi ay agad kong sinabi kay Madeline lahat ng utos at bili ni Papa. Hindi naman siya nag-atubiling sumang-ayon. Kasama din kasi sa hahanapin namin ay ang lunas na makakagamot sa sugat nila Maya at Marlon. Yun yung bulaklak na isang beses sa isang taon lang kung mamukadkad. Nasa pusod yon ng Sierra Madre. Kailangang matsyempohan namin yon sa mismong gabi na bubukas ang bulaklak. Tapos maingat na kukunin at ilalagay sa espesyal na boteng inorasyonan pa ni Papa. Pagkatapos ay dadayuhin naman namin ang pinakamatandang albularyo sa Mount Cristobal para humingi ng likidong ipambabasbas sa gagamiting sibat panlaban sa agaras. Halos katapat lang daw yun ang gubat na una naming aakyatin. Ang ganda ng tent mo ah. Buti na lang may ganito ka na. Kahit papano, makakapagpahinga tayo na maayos pagkatapos ng napakahabang biyahe. Ilang beses na akong sinalba nito nung ginagawa pa lang yung shelter. Sa Japan ko pa binili to dahil mahilig din ako mag-solo camp dun eh. Teka, ito ba talaga yung bulaklak na sinasabi ni Papa? Grabe, para lang pala siyang tulips no? Ang ganda. Teka, wag mong hawakan. Baka mamaya mamatay eh. Grabe ka naman. Ganun ba kainit ang tingin mo sa kamay ko? Hindi naman, nag-iingat lang ako. Kasi kung once a year lang siya mamukadkad, siguradong sensitive din yung bulaklak na yan. Baka mamaya, mahawakan lang ng konti, hindi na bumuka. Grabe naman yan. Yung alam kong bulaklak bumubuka lalo na kapag nahawakan eh. Talaga? Anong klaseng bulaklak naman yun? Yung naalala ko kasi, makahiya ba yun? Tumitiklop naman yung dahon nun kapag nasasanggi, di ba? Huwag mo na isipin yon.
Hindi yun sa mga inosenteng gaya mo. Aha? Teka nga. Visit ka talaga. Alam mo, parang talagang tangi. Oh, bakit? Nagets mo ba? Ay naku, ewan ko sa'yo. Shh! Huwag kang maingay. May mga tao. Aha? Sigurado ka mga tao yun? Hindi ko rin alam. Halika dito. Lumapit ka lang sa akin. Magtalikuran tayong dalawa. Maging alerto ka ha. Hawak mo ba yung itak mo? Oo, hawak ko. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatan, isa-isang sumulpot ang mga bulto ng tao. Nang masinagan sila ng liwanag mula sa bonfire na ginawa namin, napagtanto naming mga matatanda na ang karamihan doon. Nasa mukha nila ang pagkadismaya at inis habang nakatingin sa amin. Isa ang nagsalita na naunahan na naman daw sila. Pero may nagsabi din na pwede namang paglabanan ng bulaklak. Matira matibay daw. Pero nang magsalita na ang pinakamatanda sa kanila, natameme silang lahat. Nagpakilala ang matanda sa ngalan na Namfred, na lahat daw silang naroroon ng mga albularyo. Ang bulaklak na binabantayan namin, taon-taon palang pinag-uunahang makuha ng mga ito dahil may katangian yung kayang magpalakas sa kakayahan nila bilang mga manggagamot. Tinanong niya kami kung bakit kami naroroon at aanuhin namin ang bulaklak. Salita naming ipinaliwanag ni Madeline ang totoong nangyayari. Sa gulat namin, hindi lang nila hinayaan sa amin ang bulaklak. Nagpresenta pa ang isa na sasama para tumulong. Sumunod na din ang iba. Hindi ko talaga inaasahan to, Aldrin. Parang sasabog yung puso ko sa tuwa. Wala pa man, sigurado na akong matatalo natin yung agaras na yon. Kaya rin siguro hindi sinabi ni tatay ang tungkol dito. Para hindi tayo kabahan at magawa natin na maayos yung misyon. Sa palagay mo, makakabalik yung mga nagpunta sa Mount Cristobal bukas ng umaga? Maswerte tayo na may nagpresenta na kukuha ng benditadong likido para sa atin. Sa baba na lang tayo mag-abang bukas. Mas napabilis pa tuloy yung mga dapat natin tapusin. Pero ang inaalala ko na lang ngayon, paano kaya yung magiging pamasahe nila sa ferry? Ang dami nila eh. Mga kulang 10 yata sila. Huwag mo nang isipin yun. Tatawagan ko si Papa bukas pagbaba natin dito. Ang importante ngayon, matapos na to para makabalik na tayo sa mga dati nating buhay. Ha? Anong ibig mo sabihin? Babalik ka na sa Japan pagkatapos nito? Paano na si Marlon? Nagkausap na kami ni Marlon. Ayaw niya din naman akong isama sa mundo niya eh. Isa pa, magandang timing din to para makahingi ako ng pabor kay Papa. Tapos, uuwi na lang ako doon. Gagampanan ko na lang yung tungkulin ko bilang anak niya. Bakit? Ginusto mo bang sumama sa mundo ni Marlon? Hindi no. Miski naman siya, ayaw niya akong dalhin doon. Hindi ka na babalik dito? Ano ka ba naman, Aldrin? Yan ka na naman eh. Naalala ko na naman tuloy yung boses at itsura mo nun sa terminal. Wala, grabe talaga siya oh. Wala naman ako sipon nun eh. Saka hindi ako umiyak nun no. Pero ganyan na ganyan yung boses mo. Sobrang lungkot na lungkot ka nun, as in. Kahit naman hindi ako bumalik dito, pwede ko kayong papuntahin doon. Akong bahala sa inyo. Talaga? Oo naman. Kasi bawal naman akong umalis-alis doon kapag ako na yung nagmamanage ng negosyo namin. Para yung mainit-init na palad na humaplos sa puso ko. Nabura nun lahat ng takot at panghihinayang na nararamdaman ko. Mabilis na natapos ang magdamag. Tagumpay kong nakuha ang bulaklak at nilagay yon sa babasaging lalagyan. Pagbaba namin sa bundok na yon, inabutan na namin sa baba yung 3 nagpresintang aakyat sa pinakamatandang albularyo sa kabilang bundok. Mabilis din pala silang nakabalik sa ibaba. Tumagal ang misyon namin yon ng halos 1 linggo. Ang nagpatagal naman talaga doon, yung mahabang oras ng biyahe at hindi ang mismong paglalakbay namin sa mga gubat.
Kaya tiwala kami ng papa mo sa'yo, Aldrin, anak eh. Hindi nyo kami pinigo. Ngayon mas malakas na sila. At kahit papano, kapag nagsama-sama baka magawa nilang kontrolin ang halimaw. Tiwala din ako kay tatay, Nay. Sana matalo na natin yung lintik na halimaw na yan. Ano yun? Bakit sobrang lakas? Nakakakilabot naman yun. Siguradong nararamdaman niya ang presensya ng mga albularyo. Nasa silid sila at sama-samang nag-oorasyon. At pagkatapos nila doon, yung mga gagamitin namang mga sandata ang aasikasuhin nila. Tutulong ho ako sa paghanda ng sandata, Nay. May iwan ko ho muna kayo dito. Si Marlon at Maya ho, kumusta naman po yung mga naging sugat nila? Medyo okay na. At kahit papano yung nakatulong yung araw-araw na pag-oorasyon ng Tito Albert mo. Nakatulong yun dun sa pinapahid naming gamot sa kanila. Pero ngayong nadala nyo na talaga yung tunay na gamot, sigurado akong tuloy-tuloy na ang magiging paggaling nila. Magandang balita nga ho yan, tita. Maraming salamat po sa tulong nyo Hindi ko ho siguro magagawa lahat ng to kung wala kayo. Mula noon hanggang ngayon, hindi nyo talaga ako pinapabayaan. Dire-diretso na akong nagpunta sa likod bahay habang nangingiti. Doon kasi nakapwesto ang mga sandatang gagamitin. Nagulat pa ako nang may makita akong malalaking tumpok ng mga bato doon. Napag-alaman ko na gagamitin pala yon nung nag-iisang kapre na naroon. Siya pala yung pinakamatangkad na lalaki na napakalalim ng boses. Kaya pala gano'n na lang din katindi ang amoy ng katawan niya sa tuwing madidikit ako sa kanya noon. Isa-isa yung sinabuyan ng likido galing sa Mount Cristobal. Gayon din ang mga mahahabang bakal na may matalim na dulo. Meron ding ilang buho doon, pero hindi yun nagagawang hawakan ng grupo ni na Marlon. Napapaso daw kasi sila. Kaya yung bakal na lang ang magiging sandata nila. Tay, kailan yung balak sumalakay? Hindi ko pa alam. Nagpapalakas pa kami ng mga espiritu namin, anak. Naiinip ka na ba? Hindi naman ho. Siguro kinakabahan lang ako. Gusto kong handa ako sa oras na umatake tayo. Maging handa ka kapag nando ka na, anak. Sa ngayon, magpahinga ka at magpalakas sa katawan. Nararamdaman kong hindi talaga basta-basta yung agaras. Tay, tanong lang ho Hindi ho ba masama ang loob niyo kay Marlon? Kung hindi sana siya tatanga-tanga ng desisyon, baka wala tayo sa sitwasyon na to ngayon. Galit ako sa kanya, siyempre. Abusado kasi sila porkit nagagawa nila makatawid sa mundo natin. Pero kahit ganon, sigurado naman ako na kapag natapos to, siya na mismo yung magbabantay sa lagusan na nasa kanila para wala na makatawid na halimaw pupunta dito sa mundo natin. Sana nga ho, Tay, ganyan mangyari. Sana matuto na siya sa ginawa niyang to. Patawarin mo na siya, anak. Nakikita ko namang nagsisisi na talaga siya. Mapapatawad ko lang ho siya kapag bumalik na siya sa mundo niya kasama yung halimaw na yun. Hindi na yan makakasama pabalik sa kanila. Dahil dito pa lang, pupulbosin na natin yung agaras na yan. May diin sa bawat salitang binitiwan ni Papa. Ramdam ko na buo ang loob niya. At tiwala siyang magwawagi kami kontra sa pinakamabagsik na uri ng aswang na makakaengkwentro namin. Kahit ako naman, tiwala sa pinagsama-samang kakayahan nilang lahat. Maging kami natutulong para puksain ang halimaw. Ang hindi ko lang napaghandaan, ang mga damages na pwedeng idulot nun sa aming lahat. Katapusan ng buwan ng Hulyo taong 2005, ang pinakahihintay na araw ni na Papa. Bukod sa magaganap noon ang tinatawag nilang asul na buwan, yun din ang tanging gabi na malakas ang kanilang mga kapangyarihan bilang mga albularyo at manggagamot. Mag-iingat kayong mag-ama, ha? Kasama niyo ang mga dasal ko. Patnubayan nawa kayo ng poong may kapal. Pakiusap naman. Gusto ko sumama, Aldrin.
Ayoko na wala akong gagawin. Yung pagdarasal niyo sa amin ni nanay, malaking bagay na yun sa amin. Dito ka lang ha. Pero Aldrin, Maddie anak, ang totoo niyan kaya hindi tayo pwedeng sumama. Yun dahil para hindi na nila tayo alalahanin pa. Hindi na sila maaabala na kailangan pa nila tayong protektahan maliban sa sarili nila. Nauunawaan ko ang kagustuhan mong makasama at makatulong. Pero maniwala ka, ito ang pinakamagandang pwede nating maitulong sa kanila. Halika na, kasama mo ko't magdarasal tayo. Basta't mag-iingat kayo at bumalik kayong ligtas dito ha. Mangako ka sa akin, Aldrin. Mahirap yung hinihingi mo. Basta, gagawin namin ang makakaya namin. Kayo ang mag-iingat dito. Yung mga bintana at pintuan. Tsaka itong mga sandata nyo, huwag nyo ilalayo sa katawan nyo. Sige na anak, ilang beses na ding sinabi ng papa mo yan sa akin. Nakakarindi na yung paulit-ulit. Niyakap ko sila ng mahigpit bago ako tuluyang sumama sa grupo ni na papa. Nagtataka nga ako dahil hindi man lang nilingon ni papa si mama. Ni hindi siya humalik o nagpaalaman lang. Para lang siyang aalis papunta sa inuman kaya kailangan niyang tumakas kay mama. Hindi ko na kailangan yumakap at tumalik. Uuwi naman ako eh. Pero kahit na, tay. Bakit naman dati? Umamalengke ka lang may pahalik-halik at yakap ka pa kay nanay. Iba naman yun eh. Iba din dun lakad natin. Hindi sigurado makakauwi ako ng buhay. Hindi rin sigurado madadatnan natin silang buhay. Pero dahil hindi kami nakapagpaalam sa isa't isa ng mama mo, kailangan namin manatiling buhay para magawa namin yon. Grabe naman yung paniniwala mo, tay. Parang agaras Hindi ko maintindihan. Bigla na lang sumusulpot sa kung saan. Huwag mo na lang intindihan. Kapag may asawa ka na, saka mo malalaman. Bago umakyat doon, naayos na ng grupo ni na Marlon ang magiging pwesto nila papa. Doon sila uupo ng paikot at mananalangin. Lugar na yon na medyo malayo sa kinaroroonan ng agaras. Kaya naman ligtas din sila sa panganib. Ang hindi ko napaghandaan ay nang bigla na lang magsipagbagong anyo ang kanina lang ay mga taong kasama ko. May nag-anyong duwende, tikbalang at kapre. Si Maya ay naging napakagandang bata. Nagliliwanag siya sa dilim ng gabi. Gayon din si Pipit. Ang kaibahan lang nila ay mahaba ang tenga ni Pipit at naglalakad lang. Samantalang may pakpak naman si Maya, pero parang normal na tao ang kabuuan ng katawan niya. Siya pa din yon, hindi nagbago ang mukha niya. Pasensya ka na sa amin, kuya. Nabigla ka ba? Oo. Lalo dun sa mga tikbalang at kapre. May kanya-kanya kaming gagawin para sa pagpatay ng agaras, Kuya Aldrin. Hindi namin magagawa yun kung nasaan yung tao kami. Naiintindihan ko, Pipit. Huwag kang mag-alala. Okay naman ako dito. Basta't mag-ingat kayo Maghintay lang kayo ng signal ko. Panabay pa silang tumango at sumunod na din sa iba pa nilang mga kasama. Habang yung grupo naman ni na Marlon, pumwesto na din paikot sa kinaroroonan nila papa. Naroon din ako at nagbabantay. Pero hindi ko nililingon ang mga ito. Nakakatakot kasi ang itsura nila. Hindi matanggap ng isip ko na nakakasama ko sila sa laban na yon. Hanggang sa magsimula nang ang umugong ang sabay-sabay na mga dasal at orasyon nila papa. At maya-maya pa, dumating na ang inaasahan namin. Yung mga sigbin. Napakarami nilang aatake sa amin. Walang aalis sa pwesto nyo! Sa oras na makapasok sila, tapos din ang laban na to. Protektahan ng mga tao at patayin ng mga kalaban! Hindi na nagagawang makalapit sa akin ng mga sigbin dahil mahaba ang dala kong buho. Kada matutusok ko noon, agad nangingisay at naaabo.
Nung umpisa ay namangha pa ako. Ang satisfying kasi nun panoorin. Pero nung dumagsa na sila, halos hindi na ako nagkandao-gaga sa pagpatay. Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Parang parami sila ng parami. Hindi pa ba maubos tong pesting to, Marlon? Gaano ba karami yung sinasabi mong bantay na agaras? Hindi ko alam kung gaano siguro karaming balahibo niya. Parang kutol naglulungga ang mga yun doon. Ano? Kutol lang sa kanya tong mga to. Pintik na. Gaano ba kalaki yung buwisit na yun? Bilisan niyo! Tapusin ang mga yan bago tayo mahuli sa oras! Aaminin ko sa inyong naihi talaga ako sa jogging pants na suot ko ng gabing yon dahil sa matinding takot. Lalo nang kumilos na si Marlon na parang kaisa din ng mga sigbin. Ni hindi ko siya makita sa bilis ng kilos niya. At nang huminto siya, halos tumba na ang lahat ng sigbin. Pagod na pagod siya at puno na din ng dugo ang bibig niya't katawan. Oras na ng paniningil namin. Patawad sa mga nagawa ko sa inyo at sa mundo nyo. Ikaw na sanang bahala kay Madeline Aldrin. Mahalin mo siya higit pa sa magmamahal na nabigay ko. Salamat sa inyo, mga kaibigan. Sumenyas lang siya sa mga kasama niya noon na para silang malalaking tipaklong na nagpatalon-talon sa mga puno papunta sa kung saan. Nang mga sandaling yon, alam ko sa sarili ko na napatawad ko na siya. Itinaas ko na din ang hawak na flare sa kayon kinalabit. Umilaw sa kalawakan ng kulay pulang liwanag. Hudyat na magsisimula na ang tunay na labanan. Palakad-lakad ako at hindi mapakali. Sila papa naman ay mukhang hulog na hulog sa pagdarasal nila. Halos hindi na sila kumikilos sa kinauupuan. Mariin ang pagkakapikit ng mga mata nila. Gayon din ang paghahawak-hawak nila ng mga kamay. Sinuri kong maigi ang mga patay na sigbin. Tinusok ko sila isa-isa ng hawak kong buho. Hanggang sa maging abo na silang lahat. Nang masiguro kung wala na ni isang banta sa paligid, nagpasya akong pumunta sa lugar kung saan matatanaw ko ang kinaroroonan ng agaras. Malalaking bato ang walang sablay na tumatama sa ulo ng isang nilalang na kasing taas yata ng puno ng nyog. Malaki ang katawan at mabalahibo. Mukha siyang higanting duwende. Ganun na ganun kasi ang mukha niya. Pero may malalaking bibig at matatalas ng ngipin. Sa kung anong dahilan, pansin kong hindi ito makakilos. Parang may hindi nakikitang tali ang kumokontrol sa kanya. Doon ako napabalik ng sulyap kila Papa. At kung hindi ako nagkakamali, maaring sila ang mala-invisible rope na pumipigil sa halimaw para makakilos. Maya-maya pa, sabay-sabay na sumugod ang grupo ni na Marlon. Gamit ang metal nilang may panusok. Sinibat nila ng sinibat ang bawat baluti sa katawan ng agaras. Saka ito malakas na sinipa ng tikbalang. Tuluyang bumagsak sa lupa ang halimaw. Halos lumindol noon sa lakas ng impact nito. Maraming puno ang nagbagsakan. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang pagkabasag na din ng kanyang baluti sa katawan. Dahil doon, malakas na angil ang kumawala sa bibig nito. Pero kasabay noon ay ang malakas ding palahaw nila Papa. Nang tingnan ko sila, pare-pareho na silang nakatumba at tila hirap na hirap makatayo. Tay! Tay! Kamusta mo? May duguhon lumalabas sa bibig niyo. Malakas siya, anak. Hindi namin siya kinayang kontrolin. Hanggang sa matapos ang mga nilalang sa kanya. Hindi namin kakayanin umulit. Ikakamatay namin. Ginawa niyo naman ho yung parte niyo. Ano man yung mangyari, sila nang bahala. Ang importante, naalis natin yung mga baluti sa katawan ng mga halimaw na yon. Nang isang malaking bato ang bigla na lang bumagsak malapit sa amin. Parang nanlaki ang ulo ko noon sa takot. Dali-dali ko silang tinulungan itayo at niyakag na pabalik sa shelter. Para kaming hinahabol ni kamatayan noon.
Kada batong ipupukol sa amin. Hindi ko alam kung yung susunod kong hakbang ay buhay pa ba ako o durog na. Hanggang sa marating na namin ang paanan ng bundok. Sandaling nanahimik noon. Ang akala ko ay tapos na. Pero parang nag-slow motion ang oras nang dumaan sa ulo na namin ang napakalaking bato at tumama yun sa shelter. Lahat kami ay natigilan at sandaling itinulos sa kinatatayuan. Parang nakalimutan ko na ding huminga noon. Nanikip ang dibdib ko hanggang sa tuluyang mawalan ng lakas ang mga tuhod ko. Hindi! Mirna! Madeline! Malakas na sigaw at palahaw ko ang pumuno sa paligid. Habang si tatay naman, halos madapa na sa pagpunta sa shelter. Nang mapayukyuk na ako sa lupa, saka ko palang nahigit ang paghinga ko. Naghalo-halo na ang luha, sipon at laway ko, pero wala akong pakialam. Para na akong pinatay noon. Gusto ko na lang din talagang mamatay. Aldrin? Aldrin, tumayo ka na dyan. Ano bang ginagawa mo? Madeline? Naku, ikaw nga. Buhay ka. Maraming salamat at buhay ka. Oo naman. Bakit ba? Ano ba yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Nanggigitata yung mukha mo. Kadiri ka. Ha? Naku, sorry. Sipunin ka talaga eh. Mas malala ka lang ngayon dahil pati damo kinakain mo na. Akala ko kasi patay na kayo eh. Di ba nabagsakan kayo ng bato sa shelter? Oo nga. Pero wala kami doon. Nandun kami sa ginawang altar ni Tita Marlene. Isa yun sa pinakamatandang puno dito. Medyo malayo sa shelter kaya kahit nung tamaan yun ng bato, hindi naman kami nasaktan. Nayakap ko talaga siya ng mahigpit noon. Naiwan kasi sa shelter yung ibang mga bata at babae kasama sila mama bago kami sumugod sa gubat. Laking pasasalamat ko na buhay silang lahat. Dadaigin pa nung tuwa ko na yon ang magiging pagkapanalo namin laban sa aswang na agaras kung sakali. Anak Aldrin! Diyos ko, salamat naman at ligtas kayo ng papa mo. Ligtas tayong lahat. Kayo din po, Nay. Salamat at buhay kayo. Maraming salamat talaga. Tapos na ba? Makakauwi na ba tayo, ha? Hindi ko na kasi kakayanin ang isa pang nakaka-nervyos na senaryo eh. Ang totoo niyan, hindi pa kami sigurado kung matatapos na. Pinaulanan din kasi kami ng bato nung agaras eh. Naramdaman niya yata kung nasaan kami nakapwesto. Huwag tayo huminto magdasal na sana matapos na to. Huwag ka mag-alala, Maddie. Sigurado ako magiging ligtas na sila Marlon. Nakita ko nabasag yung balutin na agaras bago kami tumakbo ng pababa ng bundok. Tiwala ako sa kakayahan ni Marlon, Aldrin. Alam ko na makakayanan nilang tapusin yung sinimulan nila. Alam mo yung tungkol doon? At alam mo din, ipinagtapat niya sa akin yun ng sabay-sabay. Hindi ko lang sinabi sa iyo sa takot na baka hindi niyo sila tulungan. Sorry, Aldrin, ha? Yan din yung dahilan ko kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. Sorry din. Sa tent kami nakatulog ng gabing yon. Panay ang pasasalamat sa amin ng mga naiwan doon. Hindi ko naman yun masuklian ng buong pusong pagtanggap dahil hindi pa ako sigurado kung natapos na ba talaga. Mataas na ang araw kinabukasan nang magising ako. Halos sabay-sabay din kaming nagising ni na mama at papa. Si Madeline ay naabutan ko sa labas ng tent. Nakaupo habang umaalog ang balikat. Nang lapitan ko siya, nakita ko ang ilang gamit sa lapag. Isa-isa niyang dinadampot ang mga yon habang umiiyak. Nang ilibot ko ang paningin sa paligid, wala nang kahit sino. Napatango ako at malungkot ding napangiti. Nakauwi na sila, Aldrin. Nagtagumpay tayo. Nakauwi na sila sa tunay nilang mga tahanan.
Oo nga, Madeline. Nakalaya na sila. Makakauwi na rin tayo. Magdadalawang dekada na simula nang nangyari yon, Miss Clar. 43 years old na ako sa kasalukuyan at masayang naninirahan dito sa Japan kasama si Madeline at 2 naming anak. Habang sina mama at papa naman, mas piniling manirahan dyan sa Pilipinas dahil hindi nila kinakaya ang lamig dito tuwing winter. Nirarayuma talaga sila madalas. Parang panaginip lang ang pangyayaring yon sa buhay namin. Pero hanggang sa mga oras na to, na binabalikan ko ang pangyayaring yon, para pa rin akong bumabalik sa lugar na yon. Ni hindi ko nagagawang kalimutan ang itsura ng bawat isa sa kanila. Maraming salamat po sa pagtampok ng istorya namin ng pamilya ko, Miss Clar at Sir Jay. Aabangan ko po itong mai-ere sa channel ninyo. At proud na ipaparinig at itatranslate para sa mga biyenan ko. Mabuhay po kayo at pagpalain ng may kapal. Ako po muli ito si Aldrin, ang inyong solid kayanggaw at tagahanga mula sa Kanagawa, Japan.